Naranasan mo na bang humiling na kung maaari kang magsimulang muli at ang lahat ng nagawa mong kasalanan sa iyong nakalipas ay mahugasan? Alam ng Diyos na kailangan natin ang ganitong karanasan. Kung kaya't kanyang itinatag na ang bautismo ay isang tanda na tayo ay nagpasakop na sa Kanya mula sa panahong iyon, ang bagong simula, ang bagong buhay kay Jesus. Ang pagbautismo ng mga Kristiyano ay nagsimula kay Juan Bautista, isang propeta na nasa ilang ng Hudeya, matapang na nangangaral tungkol sa pagsisisi. Si Jesus ay nagtungo sa Jordan. Nang makita ni Juan si Jesus, kanyang nakilala siya at tumigil sa kanyang pangangaral. Itinuro si Jesus at nagsabing, ayon sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Nakilala ni Juan ang totoong tupa na isinakripisyo, na siyang namatay para sa kasalanan ng lahat na tumanggap sa kanyang sakripisyo. Nang si Jesus ay nagsabing siya ay bautismuhan, si Juan ay nag-atubili. Sinabi niya, ayon sa Mateo 3:14 at 15, ako ang dapat mong bautismuhan. Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran. Alam ni Juan na si Jesus ay walang anumang kasalanang dapat ihingin ng tawad o ikumpisal, at hindi kailangan ni Jesus na patunayan ang kanyang paniniwala sa kanyang muling pagkabuhay. Si Jesus ay nagpabautismo dahil nais niyang tularan ito ng mga tao. Sa talatang 16, nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sa talatang 17, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ang pagkabinyag kay Kristo ang simula ng kanyang ministeryo sa publiko. Marahil ay nag-iisip ka kung anong uri ng bautismo ang ginamit ng mga alagad ni Jesus matapos na siya ay bumalik sa langit. Walang pagdududa na sila'y sumusunod pa rin sa halimbawa ni Jesus dahil sila ay kanyang mga alagad. Ang tanging detalye ng bautismo pagkatapos ng krus ay naitala sa aklat ng mga gawa na isinagawa ni Felipe, ang ebanghelista. Habang si Felipe ay naglalakad sa maalikabok na daan ng Gaza, nakita niya ang ingat yaman ni Reyna Candace na siyang namamahala sa kanyang mga pag-aari. Ngayon siya ay pauwi na sa kanyang tahanan, sakay ng karwahe at nagbabasa mula sa isang balumbon ng papel. Nakita ni Felipe ang mga talata na binabasa ng tao. Isayas, Kabanata 53. Inanyayahan ng taga-Ethiopia si Felipe upang magpaliwanag sa kanya. Ang kabanata ay nagsasabi tungkol sa buhay ni Jesus at ang pagkapako ng Mesiyas. Gawa 8:35. Nagpasimulang magsalita si Felipe, at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Isang pag-aaral ng Biblia sa isang malikot na karwahe. Hindi lamang ipinaliwanag ni Felipe ang tungkol kay Jesus, ngunit kanya ring ipinaliwanag ang kahalagahan ng bautismo, dahil ang sabi ng Biblia ay nang sila ay makarating na sa tubig, ang sabi ng taga-Ethiopia. Ayon sa Gawa 8:36, tingnan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Talatang 37, at sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ayon sa talatang 38 at 39, iniutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang yunoko sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Malinaw na ang paglubog sa tubig ang paraan ng bautismo na isinagawa ng mga unang Kristiyanong iglesia. Gaano kahalaga ang ritual ng bautismo? Kinakailangan ba talagang mabautismuhan? Ayon sa Juan 3:5, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pansinin na ito ay binanggit niyang muli sa aklat ng Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang unang hakbang sa paghahanda sa bautismo ay ang pagsampalataya na si Jesus ay namatay para sa kasalanan mo at siya ang tagapagligtas at Panginoon mo. Ang bawat isa na naghahanda para sa banal na bautismo ay dapat maunawaan ang mga turo ni Kristo at handang sundin ang mga ito. Dapat magtalaga ng buhay para kay Kristo. Kung makikiisa tayo kay Jesus, ipinamumuhay natin ang buhay ni Kristo. Ang pangatlong hakbang ay ang pagsisisi. Ang sabi ni Pedro, ang pagsisisi ay malalim na pagkalungkot sa nagawang kasalanan at ang paglayo dito. Gawa 3:19.
Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Ito ay maaari lang magmula sa puso na nanggaling sa Kalbaryo. Isang puso na nahaplos at napalambot ng sakripisyo ni Jesus sa krus para maligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Mga hakbang sa bautismo. Tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Unawain ang mga turo ni Jesus at gustuhin na sundin siya. Ipahayag ang lahat ng mga kasalanan at magsisi. Marahil minsan ay hinangad mo na ikaw ay makapagbagong buhay na, ngunit hindi mo alam kung paano. Sa pagsunod sa 3 hakbang na ito, sa paghahanda para sa pagbautismo, maaari kang maging bagong tao sa loob at sa labas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, maaari kang mahikayat, maipanganak na muli at mabago. Ngayon ay nananawagan si Jesus na italaga ninyo ang inyong buhay sa Kanya. Siya ay nananawagan na kayo ay maging bahagi ng Kanyang mga tagasunod na naniniwala sa Biblia at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Isang gabi nang si Jesus ay mapahiwalay sa karamihan, may isang pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo ang lumapit sa Kanya sa madilim na bahagi. Hindi niya nais na malaman ng Kanyang mga kasamahan na siya ay interesado kay Jesus. Nababasa ni Jesus ang puso ng Nicodemo kaya ipinaalam agad sa Kanya ang pangangailangan niya. Sa talatang 3, sumagot sa Kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Hindi maunawaan ni Nicodemo si Jesus ang sinabi ni Jesus na ang ipinahayag niya ay ang muling pagkapanganak sa Espiritu. Sa talatang 5, sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Dito ay tinatalakay ni Jesus ang espiritual na pagkapanganak na muli na sinasaksihan sa bautismo. Ito ang paraan upang maipakita ng isang tao ang pagtanggap sa sakripisyo na ibinigay ng Ama at ginampanan ng Anak. Gayon din ang bautismo ay pasimulan ng bagong buhay kasama si Jesucristo bilang tagapagligtas. Ito rin ay pagpapahayag sa publiko na si Jesus ang lumakip sa Kanya. Galatia 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ang bautismo para sa isang taong tumanggap kay Kristo bilang sakripisyo ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa 3 dakilang katotohanan ng sakripisyo ni Kristo. Ang sabi ni Pablo sa aklat ng Roma 6:3 at 4, "O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay." Ating ipinakikita sa publiko ang ating paniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Bautismo, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng salitang Griego, baptizo, ay ilubog, ilublob, itubog. Sa katunayan, iyan ang ibig sabihin ng salitang Griego sa baptizo. Ang baptizo ay nangangahulugan ng paglubog sa ilalim ng tubig o kaya ay natatabunan ng tubig. Ito lang ang tanging paraan ng bautismo na nagsisimbolo ng kamatayan, ng libing at pagkabuhay muli ni Kristo. Mga kaibigan, kung hindi pa ninyo nauunawaan ang ibig sabihin ng kahalagahan ng bautismo noon, o di kaya hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na sundan si Jesus sa isang banal na seremonya ng bautismo sa pamamagitan ng paglubog sa tubig, kaparehong tanong at paanyaya ay sumasa iyo, na ibinigay ni Pablo sa tagapagbantay ng bilangguan. Ayon sa Gawa 22:16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan. Tinatawag tayo ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya.